Sandali lang, wait lang pala. Can we all stand again? In Tagalog, sa mga hindi nakakaintindi, tumayo tayo ulit. Yan. Habi kanina sa kanta, how great is our God. Amen? Kasi grabe yung mga ginagawa niya. Yung ginawa niya dun sa nag-testimony kanina, is it amazing? Walang ibang makakagawa ng kundi Diyos lang. Amen? Pero this morning, merong mga tao na nagpagamit sa Panginoon, na kaya nandito yung iba na nandito, kasi nagpagamit sila, kaya nandito sila. Yung mga nag-invite, yung mga tao na nagdala ng classmates, kaibigan, grabe, you're amazing guys. Kumbaga, ang Lord amazing, pero sa kahit papanong ginagawa nyo, you can demonstrate amazing things. Amen? Sabi nga nila, tayong mga anak, wala dapat ibang kamuka. Ang kamuka natin yung tatay na natin na nasa langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, we can all be seated. Pwede tayo makaupo. Guys, are you ready to be blessed this morning? Wala naman siguro nagpunta rito para sumpain. Amen? Mag-church ako para sumpain ako. Wala naman sigurong ganon. Wala naman siguro nagpunta rito na pag pumunta ka dito, gusto mo pag-uwi mo, mas malungkot ka. Wala naman siguro pumunta rito na gusto mo pag-uwi mo, kung ano yung sama na nararamdaman mo, mas masama pag-uwi. Tama? Ang tanging sasama lang siguro kung masama amoy mo kanina pag-uwi mo, mas masama na yan. Pero guys, it's very important na pag tayo nasa church, ang expectation natin lagi is to be blessed. Sabihin nyo nga, blessed. Yung malakas, blessed. Hindi ka lang dapat nag-e-expect na tumanggap. Kasi let's say, nagbibigay ako ng unlimited amount. Pag gusto mo lang tumanggap, pag binigyan pa kita ng 10 piso, nakatanggap ka nun? Yes. Let's say, ang maximum 1,000. Pero ang ina-expect mo lang makatanggap. Pag binigyan ka ng 100, nakatanggap ka na ba nun? Yes. Pag ang expectation mo lang, pag pupunta ka ng church makatanggap, hindi mo makakuha yung maximum. Hindi mo makukuha yung sagad. Amen? Meron akong kaibigan dati, sobrang hilig na sa chocolate. Pagkakain siya ng chocolate, di syempre, babanatan niya yung chocolate dahan-dahan. At pag naubos na yung chocolate, di pa doon nagtatapos. Di ba may naiiwan sa wrapper? Mukhang maraming gumagawa nun. Sabihin mo, ikaw yun. Anong gagawin sa wrapper? Tidilaan ng bogang-boga. Bandang uli, kung itim ang kulay ng wrapper, puti na. Dumikit sa dila. Doon natin makikita, pag gustong-gusto mo, sinasagad mo eh. Amen? Pag gustong-gusto mo isang bagay, ayaw mo nang may natitira. Let's say, for example, gutom na gutom ka na. Pag ikaw ba gutom na gutom, kakain ka kasama mga kaibigan mo? Ano yung totoo? Kakain mo ba yung kaibigan mo? Friends, tara, mga BFF, kain tayo. Pag gutom ka ba, mag-aala James Bond ka, di ba? Pag gutom ka, nag-iisa. Paano nung ginagawa mo dyan? Wala. Kasi bakit? Ayaw mo mag-share. Ang gusto mo, makuha mo ng purong-puro. Amen? Alam nyo, sa church, pag ang Panginoon nagbigay, hindi lang basta nagbibigay. Ang Panginoon nagbe-blessed eh. Ang ibig sabihin ng blessed, hindi lang yung karapat dapat sa'yo yung ibibigay. Ang bibigay niya sa'yo yung sobra pa para sa'yo. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sino mahilig sa bulaklak dito? Yung pampatay. Sa mga babae, nakakatuwa ba pag binigyan ka ng bulaklak? Ang flower siguro, it symbolizes love for a long time. For a long time. Dating-dati pa, bulaklak na binibigay. Amen? It is a symbol of sweetness. It is a symbol of, siguro yung pagiging sincere.
So kahit tumagal ang panahon, ang bulaklak hindi nalalaos. Amen? Kasi ang itsura ng bulaklak, pulang-pula siya, iba-iba, bilog na bilog siya, and then parang buhay na buhay. Amen? Yung kaibigan ko, nagbigay siya ng bulaklak doon sa isa naming kaibigan. Yung kaibigan namin yon, hindi siya masyadong expressive sa nararamdaman niya. May mga ganun tao, di ba? Na parang hindi masyadong expressive sa nararamdaman. So, nangyari, nung bumili siya ng bulaklak, isang bouquet ng bulaklak, may basketball kami. Ginawa niya, iniwan niya muna yung bulaklak sa trunk ng kotse niya. Nag-basketball muna kami. Tapos yung basketball, nag-shower siya, at pagdating niya doon sa nililigawan niya, syempre, nasa labas, madilim, dala niya yung bulaklak niya, nakangiti pa siya. Di syempre, tuwan-tuwa yung babae. Sabi ng babae, wow, flower for me? Sumagot yung kaibigan ko, ay, may ibang tao pa ba dito? Para sa'yo yan. Sige, come in. Pambihira, nung pumasok na yung kaibigan ko sa loob ng bahay na, syempre, nailawan na, di ba? Pambihira, tingin doon sa bulaklak, parang yung galing basura. Kasi naipit sa trunk, tapos natuyo. Yung bulaklak, kahit maganda siya, pag natuyo, hindi inalagaan, hindi maganda i-present. Amen? Alam nyo, yung bulaklak, akala natin, pag dinidiligan yung mga yan, basta lang, kuha ka ng tabo. Ano mo, buhusan mo ng tabo. Pag nagdidilig ba ng bulaklak, yung mga tabo ginagamit? Dati, nung elementary kami, tinuruan kami nung teacher namin magdilig ng bulaklak. At nung nagdidilig kami ng bulaklak, ganun din yung ibang klase. Come on, get water! Ganun. Sabi ng teacher namin, ang bulaklak, kaya nagiging symbol ng pag-ibig. Kasi yan, pag inaalagaan, may pag-ibig. Hindi pala yung pwedeng tabuin lang. Ang bulaklak, alam nyo ba, pag tinabo lang ng tubig, hindi na ma-absorb yung water. Pag harmful yung dating ng tubig, yung mga parang pores ng bulaklak, stigmata yata ang tawag doon, sumasarado. Hindi sila nakatanggap ng tubig. Kaya yung mga nagdidilig ng bulaklak, ang gamit nila yung spray, na parang ganun lang yung parang masarap lang siya sa pakiramdam. Kasi pag ganun pala yung spray sa bulaklak, bumubuka yung mga parang pores nila at nakakatanggap sila ng water. Tuwing linggo, tayong lahat dito, gusto natin maging healthy. Gusto natin na pag umuwi tayo, powerful tayo, para mabangon dating natin pag uwi. Amen? Ang gusto natin, pag umuwi tayo, buhay na buhay. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo, parang lantang bulaklak na kaagad. Di ba bulaklak yan? Ano ang secret? Tingin kayo mabuti dito. Ang secret, dapat open ka eh. Kahit pala may water, pag hindi open, hindi makakatanggap. It's very important pag umatin tayo ng service, kailangan open ka. Kailangan ready kang tumanggap. Kasi pag ready kang tumanggap, makukuha mo yung dapat mo makuha eh. Makukuha mo yung sustansya. Makukuha mo yung dapat mong makuha. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sa preaching na to, I wanna start with a simple paragraph. Ready na po ba kayo? Ready na po ba kayong tumanggap? Importante yan. Mukhang sila lang ready tumanggap. Kayo, ready ba kayo tumanggap? Kasi pangit. Pag uwi tayo, galing sa church, lanta ka pumunta, lanta ka uwi. Sa tingin nyo ba may sasama sa atin? Pumunta ka ng church, maayos. Pag uwi mo, para ka na rape. Pumunta ka na punong-puno ng sigla. Pag uwi mo, wala ka ng sigla. Wala sasama sa atin. Pero sabi sa Bible, ang strength natin, hindi yung itsura natin, hindi yung lakas natin. Ang strength natin is yung bagay na nare-receive natin sa Panginoon. Pag wala tayong ma-receive sa Panginoon, wala tayong magiging strength. Pag wala tayong ini-input, wala nga output. Amen po ba? Sabi sa salita ng Panginoon, hindi lang daw tayo namumuhay, o hindi lang daw tayo nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din tayo sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Let's say for example, sige palakpakan natin ang Panginoon.
Minsan nagtataka tayo, bakit ba yung mga Bombay mabaho? Bakit yung katabi ko, hindi naman Bombay, mabaho rin? Yun ang mas malupit. Yun ang mas boom. Minsan naisip natin, baka hindi sila naliligo. Minsan naisip natin, baka siguro walang budget, walang pambili ng deodorant. Pero sa totoo lang guys, sabi sa science, meron daw logic kung ano yung lumalabas sa ating katawan. Sabi, what you eat is what you are. Tama? Yung mga Bombay, kaya pala sila mabaho kasi mahilig sila kumain ng maanghang. Tignan mo yung katabi, mahilig ba sa maanghang yan? Aba sigurado, maanghang din ang amoy niyan. Eto guys, yung mahilig sa baboy. Yung mga mahilig sa baboy, tingnan nyo yung itsura. Ay, wala akong sinasabi kung sino yung mga yan. Wala akong sinasabi Yung mga tao mahilig sa gulay. Tingnan mo yung katawan nila. Mukhang gulay din. Kasi sabi sa science, what you eat is what you are. Tuwing linggo, hindi ka lang nagpupunta rito para makinig. Sabi sa salita ng Panginoon, para kumain. Nakaranas na ba kayo pumasok sa Eat All You Can? Pabira, malungkot kang darating kasi hindi ka kumain isang araw kasi Eat All You Can eh. Di ba? Gutom na gutom ka, malungkot ka. Dati sabi ko sa A12, A12, mamayang meeting natin, Eat All You Can. Woo! Kahit nakaraan na, masaya pa rin eh, no? Sabi ko sa kanila, guys, huwag kayo kakain ng lunch. Huwag kayo kakain ng breakfast. Kasi eat all you can tayo mamaya. Guys, alam niyo, nung sinundo ko sila, malungkot sila. Walang pansinan. Sa kotse kami, walang pansinan. Pagdating namin doon, yung mga eye bag, patong-patong. Pwedeng isang la. Kasi bago ka pumasok doon sa Eat All You Can, daming tao, so nakapila kaming gano'n, nakupo kami. Tahimik lang kami. Yung iba, pa sounds, pampalipas gutom. Sounds. Nung tinawag na yung pangalan namin. Group San Pedro, parang may liwanag na umilaw. Parang, amen. Kami na! Guys, pagpasok namin, alam mo, doon naglabas yung mga kwentuhan. Wow, ang sarap nito! Dali, Braille! Kumuha ka nito, Braille! Si Braille, kaya di ko pinapakuha, nandun na agad eh. At guys, alam niyo, nakita ko habang kumakain kami, ang saya. Habang kumakain, meron pa natitirang ketchup dito, walang pake. Kasi bakit? Ang pinakamasarap daw na state ng tao pag busog. Alam niyo kung ba't maraming tao malungkot? Gutom. Sabi mo sa katabi mo, pare, gutom lang yan. Coach, ano sabihin ng iba, Coach? Kumain naman ako kanina. Pero ba't di ako masaya? Katulad na sinasabi ko kanina, ang tao hindi lang kumakain sa pisikal. Kumakain din sa spiritual. Amen? Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. O ngayon, gusto nyo na umuwing masaya? Busogan tiyan, busog din ang puso. Sabi sa ano bang tuna yun? It's good for your heart. Sa Echurito na ba yun? With omega-3, it's good for your heart. Yes. Pero alam nyo what's good for your heart? The Word of God is always good for your heart. Amen? Okay, simulan natin to. Wala lang kaartehan. Minsan siguro sa buhay nyo, nakarinig na kayo ng kataga na sinabi sa inyo na ang sensitive mo naman. Diba? Kung di mo narinig, sobrang manhid mo naman. Tama? Flash natin yung title natin. Ang title ng pag-uusapan natin ngayon, Sensitive. Grabe! Grabe pagka-sensitive, pare! Level 10!
Ano, hindi pa yan yung nakakatakot dyan eh. Sa climax ng preaching ko, didilat yan. Imagine nyo kung ano yung tsura ng mata niyan. Grabe talaga. Boss, ikaw ba may kagagawa nito, boss? Marion, boss. Okay, siya pa iyakin ko mamaya. Okay. So guys, misa siguro, nasabihan na tayo ay sensitive. Amen? Karamihan siguro dyan, mga babae. Siguro, nasabihan ka na sensitive ka kasi onting ano lang, nasasaktan ka. Tama? Nahipang ka lang, nasaktan ka na. Grabe yun. Siguro, onting ma-joke ka lang, na-offend ka na. Siguro, onting mapagsabihan ka lang, nagtatampo ka na. Tapos, kakasabi ko lang eh. Siguro, madali kang ma-move yung emotions mo. Meron akong friend, nanood kami ng sine. High school kami neto. Ang pinanood namin, ang title yata nung Minsan Lang Kitang Iibigin. Pinilit kami ng mga babae, syempre kami, hindi naman nakatanggi, syempre crush namin sila eh. Di ba pag high school, wow, malling, lalaki, babae. Tapos nood sine. Kami gusto namin panoorin, mga, syempre, foreign film sila. Yung mga ganon, diary ng pangit, di ba? Yung mga ganon gusto nila eh. Syempre, lalaki tayo eh. Hindi pwede sa amin yung mga diary ng pangit. Di ba? Yung mga sugot natin dyan, hindi pwede, lalaki to pa. Hindi mo ba sa amin yan? Ayun, mga ganon dialogue. Nakaupo na kami ganon ngayon, nanonood kami. Tawanan kami, syempre, Filipino comedy, di ba? Pero syempre, dumarating yung mga climax na moments. Sinabi na ni John Lloyd, akala ko ba ako lang? Ikaw lang naman talaga eh. Kaso hindi ako pinayagan ng magulang ko. Mga ganun eksena. Kami mga lalaki, nakaganon kami. Si mga babae umiiyak. Siyempre kami, lalaki kami. Siyempre, yung iba, lalaki katabi, siyempre nakakaya, kunyari, lalaki katabi mo, nag-iiyakan na, alam mo, magtingin na kayong dalawa. Naalala ko nga, ano ba pinanood natin noon? Yung, maybe this time. Maybe this time. Di ba? Sino ba artista doon? Alam ko na. Artista doon si Oscar. Ano ba si Oscar? Si Coco Martin eh. Si Oscar na si Sara Eronimo, si Chiki. Yan. Oscar, magpapayat ka kasi. Pag di ka pumayat, Oscar ka sa ano eh. Natin tuloy. Grabe yung may mga eksena doon na sobrang lupit. Sila Mami Ems. Grabe, si Joy, yung iba pa nyo, sa kanya toalya. Mga ganun-ganun po. Siyempre, lalaki kami. Kami pa lalaki magkakatabi. Ako, si Jason, yan sila Arvin, tatlo kami. Iyakan na yung mga tao, kami nakaganon kami. Hindi kami naglilingunan. Kasi siyempre, tumutubig-tubig yung dito eh. Huwag mong gaganon eh, pag gano'n mo, tutulo. Alam nyo guys, kahit anong gawin natin, tayong mga tao, sensitive tayo. Mapalalaki man, mapababae, may damdamin yan. May nararamdaman yan. Amen po ba? At alam nyo, dahil lagi naloloko na, pambirang, sensitive mo naman, onting ano lang, nasasaktan ka kaagad. At pag lalo pa natin yung tinulak, ang pagiging sensitive ay nagiging kaartihan. Sabihin mo sa katabi mo, maarte ka ba? Dahil in this generation, pag madamdamin ka, na itutulak yan sa maarte. Kaya madalas sa atin, yung pagiging sensitive natin ay binabawasan natin.
Kasi yung pagiging sensitive, nakikita ng ibang tao na kaartihan. For your information, ang pagiging sensitive, sa tingin ko, ay mahalaga para sa mga Christians. At kahit sa hindi Christian, kahit sa normal na tao. Kasi pag hindi natin napansin, na pag binawasan natin yung pagiging sensitive natin, ano kabaliktaran ng sensitive? Wow, ibang klase talaga dito. Ano kabaliktaran ng sensitive? Manhid. English, naging Tagalog. Insensitive. In other words, in Tagalog, manhid. Sino bang gusto makisama sa manhid? Wala. Walang taong gustong makisama sa mga taong manhid. Kaya para sa akin, mahalaga yung pagiging sensitive. Sabihin mo sa katabi mo, sensitive. Alam nyo, nasabihan ka sigurong sensitive kasi, yun nga, mabilis kang maawa, mabilis kang makaramdam sa ibang tao, hindi ka pumapayag na kung ano yung nakikita mo, hindi nakaka-apekto sa'yo. At para sa akin, mahalaga yun. Mahalaga na ikaw may pakika. Ang pinakamahirap na sitwasyon ng isang tao is pag wala ng paki sa'yo. Minsan, yung kaibigan ko nagkwentuhan kami, ay high school na ako nito, gumigimik kami. Tapos, syempre ako, hindi naman ako, Christian family ako lumaki, pero hindi masyadong serious. Pag mga 12:00 na, tumatawag na yung mama ko. Masayaw ka pang ganun, tawag mama mo, ma, hello, oh yes ma, get low, low. Diba, ganun eh. Yung pa mga tugtugan nun eh. Tapos pag, syempre, upo na kami. Syempre, para mukha ka lalaki. Bad trip naman si mama. Tawag na tawag, laki-laki ko na. 4th year na ako, tawag pa ng tawag si mama. Kaya ko na sarili ko. Minsan yung barkada ko, nakainom na, usap kami sa labas. Pare, umiyak. Di ba may mga ganun tayong kaibigan pag lasing na? Bigla lang umiiyak. Sarapan pa ng bote, di ba? Nakakatakot. Mukhang umiyak yan o lasing. Okay. So guys, di kunyari, pagkatabi kami sa sidewalk. Po kaming ganon. Nakatalikod kami. Tapos bigla naramdaman ko, gumaganon. Sabi ko, mahika siguro to. Sabi ko, pre, gusto mong tissue? Ano yung mga dialogue eh? Hindi, okay lang ako pare. Ano nga sa'yo, tol? Sabi niya, alam mo pare, kanina nung tumawag mama mo, nainggit ako sa'yo. Akala ko, iniisahan lang ako eh. Sabi ko, ba't naman? Kasi ako pare, hindi man ako umuwi sa amin ng ilang araw, ni minsan di ako tinatawagan ng magulang ko. Pag uwi ko lang sa bahay, may pera lang sa lamesa. At bahala na ako kung ano gusto kong gawin. May magulang ko walang pake sa akin. Alam mo ba pare, minsan gusto ko na lang madisgrasya. Para kahit papano, kahit hospital man lang, dalawin ako ng magulang ko. Sabi ko talaga pare, nandito ako sa ganito. Uwi na ako. Ano yung pinakamahirap? Is yung walang pake. Meron ako nakausap. Dati ko siyang leader. Dati ko siyang disciple. Sabi ko sa kanya, kamusta na? Nakita kasi kami ulit eh. Tapos, ang nakakatawa na pagkwentuhan namin, sabi niya, alam mo dati, nung nawala ako dito sa church, tuwan-tuwa ako. Kasi wala na nakikialam sa akin eh. Kung ano gusto kong gawin, magagawa ko. Kung di ako mag-disciple, okay lang. Kung gumawa ako na mali, ayos lang. I'm free. Okay lang. Pero alam mo ba, tumagal 1 buwan, 2 buwan. Alam mo palang nakakamiss din na merong may paki sa'yo. Ang sarap din pala na merong nakikialam sa'yo. Minsan ang dialogue nating mga kabataan, ano ka ba? Sino ka ba? Ano ba kita? Ba't mo ba ako pinapakailaman? Di ba kaibigan lang kita? Friendzone, bakit di ka crush? Dito ako lang. Alam niyo minsan,
ma-appreciate mo lang isang bagay pag wala na. Ang pinakamagandang pakiramdam ng isang tao, yung merong concern sa'yo. Ang hirap nung walang paki sa'yo. In the Christian world, sobrang halaga na dapat meron tayong paki. In the Christian world, sa atin, sa buhay natin, sobrang halaga na meron kang paki. Kasi in this generation, ang tinuturo sa atin ay mawalan ng paki. Mawalan ng paki, magsarili. Dati sa amin, pag lumayas ka, sobrang bad boy mo na. Ngayon ang paglayas, parang bakasyon lang. Meron sa amin, lumayas kahapon, bumalik kinabukasan, hindi napansin ng magulang. Lumayas pala. Dagdagan naman kasi, mga 2 araw. Pero what's my point? In this generation, tinuturuan ka maging matigas. Tinuturuan ka na tumayo sa sariling paa. Walang masama dun eh. Pero ang problema, pag nasanay ka tumayo sa sarili mong paa, maganda na magtatagumpay ka, oo, pero magtatagumpay kang mag-isa. Tinuturuan tayo ng mundo maging selfish. Tinuturuan tayo ng mundo na matuto lang mag-isa lang. Nagiging matigas. Kaya napansin niyo yung mga young people ngayon? Pag hindi ka maganda, hindi ka papansinin. Kung di ka gwapo, hindi ka papansinin. Tama? Kung di ka mayaman, wala ka. Nasaan na yung mga araw na basta may laro, kahit sino pwede? Nasaan na yung mga araw pag sa school, hindi magtitipon-tipon lahat ng magaganda, hindi magtitipon-tipon lahat ng gwapo, tipon lahat ng matatalino, tipon lahat ng bobo. Tuloko lang. Pero ibig ko sabihin, yung mga tao ngayon, nababawasan ng sensitivity. Kasi sa tingin nila, ang akala nila, ang pagiging sensitive ay kaartihan. Sa totoo lang, ang pagiging sensitive ay malayo sa kaartihan. Ang kaartihan ay iba. Ang kaartihan ay pag-react sa isang bagay na maliit ng malaki. May kaibigan kami, magpapakuha kami ng dugo. Sino nakaranas magpakuha ng dugo? Always? Paulo, maawa ka naman. Bibigyan kita ng dugo, huwag ka magbigay. Kaibigan namin, meron kaming isang kaibigan, maarte talaga. Pag naglakad yun, kala mo lagi may lindol eh. Ganun maglakad. Para lagi may lindol, di papakuha kami ng dugo. Pagturok dito, yes, ganun yung reaction eh. Siya, kinuha pa lang yung sinulid, oh my gosh! Oh my gosh! Yun ba? Oh my gosh! Oh! Sabi na magtuturok, oh my gosh! Ang layo ba? Isa pang definition ng pagiging maarte, yung pagre-react sa isang bagay na ikaw naman ang mali pero nag-iinarte ka. May mga ganyan, di ba? Siya na yung mali, siya pagalit. May napanood akong ganyan. Nakakatawa pala tignan nyo. Sa bubble gang may ganun eh. Siya na mali, siya pagalit. Nanampal siya. Sabi niya, ba't mo ako sinampal? O bakit? Dapat natuwa ka pa. Ha? Pinuntahan siya. Hoy! Nagutang ka sa akin, di mo ako binayaran. Bakit? Kung di ba kita babayaran, dapat matutuwa ako. Dapat mas malalo ako magagalit. Nakakatawa siya, di ba? Pero sa totoo lang, tayo mga kabataan, minsan, tayo na mali, tayo pagalit. Minsan, kung sino pa yung galit, yung pa mas matapang. Ay, kung sino pa mas galit, yun mas matapang. Kung sino mali, yun pa mas matapang. Kung sino pa mali, yun pa gusto magdabog. Kung sino pa mali, yun pa yung gusto na ayaw humingi ng tawad. Bakit? Kasi sa mundo natin, akala natin na pagiging sensitive kaartihan. Na in general na natin eh. Kaya yung tamang pagiging sensitive, natanggal na natin. Nung tinignan ko na mas maigi, ang pagiging sensitive pala ay isa sa katangian ng Panginoon. Napansin po ba natin yon?
Na ang Lord sabi niya, ako'y Diyos na panibughuin. Ako'y isang Diyos na madamdamin, sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon, sensitive. Ang Panginoon, pag tayo nasasaktan, huwag mo sabihin na ang Lord di nasasaktan. Dahil kung ang Lord di ka naunawaan, hindi siya papunta rito para mamatay para sa'yo. Ang Panginoon, sensitive. Yun ang katangian ng Panginoon. Iba yung sensitive, iba yung maarte. Alam mo si Satan, yun ang maarte. May maarte ba rito? Ano guys pag ito nangyari, na yung pagiging sensitive mabawasan, sino ba dito na may kaibigan kayong sobrang kuripot? Kung nandito siya ngayon, huwag nyo na ituro. Sabi ko magtaas ng kamay, yung iba taas ng kamay pag ganun. Yung iba pag ganun. Ito pa, meron ba kayong kaibigan na ugod ng yabang? Ay, grabe, standing ovation dito. Meron ba kayong kaibigan na feeling niya siya pinakagwapo sa lahat? Sure! Hindi ko na siya kaibigan! Kapatid ko siya! Meron ba kayong kaibigan na feeling niya siya pinaka-supermodel sa inyo? Doon may mga ganyan, barkada kayo, tapos gusto niya siya lagi yung bida. Tama? Ito. Meron ba kayong mga kaibigan, utang ng utang di nagbabayad? Huwag niyo ito! Hoy, lalo na pag bisita, huwag niyo ituro, hindi na babalik yan. Kayo mga Kristiyano na kayo. Yung iba parang Lion King eh. Yung di ba si Simba nung ginano. Meron ba kayong mga kaibigan? Hindi nagbabayad? Ginano na yun. Inalay eh. Ano ba? Eto. Meron ba kayong mahal sa buhay? Wala pa! Ang dami niyong mahal! Yan ang gusto ko sa church na to eh. Alam na yung susunod ko sasabihin. Hindi pa tapos, yes! Eh kung ginanong ko, meron ba kayo dito mahal sa buhay na demonyo? Yes! Naalala ko tuloy dati, natok-antok ako. Siyempre sa church, natok-antok ang ganun. Tapos, amen! Amen! Gano'n ka rin, di ba? Siyempre, hindi ka nakapansin. Sabi ng pastor, hindi ko narinig. Sabi, hindi, amen! Ay, sabi ng pastor, amen! Meron ba dito? Sabi ko, amen! Pagdilat ko, nakatingin sa akin lahat. Sabi ko sa kaibigan ko, pare, ano ba sabi ng pastor? Meron ba ditong galing impyerno na buhay ulit? Amen! Kaya warning sa mga natutulog, huwag amen ang amen. Tanungin muna yung gising bago amen. Ano ba yun? Hindi naman kasali yun ha. Asa na ba tayo? Ayun, meron ba kayong mahal sa buhay? Yes, syempre. Meron ba kayong mahal sa buhay na nag-effort ka na, minahal mo na, binigay mo na lahat? Ang lupit eh, no? Nagiginig pa dito. Or, si Benor? Nasa baba? Ang bato. Ano ba? Minahal mo, binigay mo na lahat. Minsan kahit para sa'yo, binibigay mo pa. Siya na lang lagi. Paano naman ako? Taboy, huwag kang titili.
Bawasan mo yung pagiging sensitive mo. Pero, kahit gano'n na ginawa mo, ito pa matindi. Baon mo, inipon mo. Para may ibili ka sa kanya. Tapos, hindi man lang pinansin. Pambira, pambili mo na sana ng kikiam at fishball. Sagot gulaman. Kala mo mahal lang binili, no? Nagalit ka pa. Pero hindi mo ginawa. Kasi gusto mo ma-appreciate niya, pero hindi niya na-appreciate. Diba? Anong dialogue mo? Hindi ko kayang tanggapin. Diba? Sakit eh. Amen? May tao ba dyan? Alam mo, kung titingnan natin lahat yun sila, lahat ng binanggit ko, anong bottom line nun? Ang bottom line nun, insensitive eh. Kaya yung kaibigan mo hindi nagbabayad. Kasi nababawasan na ng hiya yan. Nagiging insensitive. Ba't meron tayong mga kaibigan, ugod ng yabang? Kumal yun eh. Tama? Tingnan nyo yung mga mayayabang, matataba. Ay! Pause, mayabang ka ba? Mag-gym ka para hindi kayo mabang. Okay. Nakita niyo yung resulta ng pagiging insensitive? Di maganda eh. Pag insensitive, di nagbabayad ng utang, sinong kaibigan na gusto ganun? Di, bayaran kita bukas, 5 piso lang, sige na. Pag bukas, 5 piso ko, ha? May kaibigan ka, basta walang gusto na taong insensitive. Lahat ng tao, ang gusto natin makasama o kaibigan, yung marunong makaramdam. Amen? Yung pag kunyari, kumain kayo, magbabayaran, yung hati niya ayaw ibigay. Di ba? Yung mga ganun eh. Next time, di mo na yayayain, di ba? Pero alam nyo, long way back, nakita na ng Panginoon na yun ang problema ng tao. Na ang pagiging sensitive ng tao nababawasan. Siguro wag tayo doon sa mga funny parts. Tingnan niyo ugali ng mga kabataan ngayon. Di ba, ang susungit, minsan nga kahit sa matatanda, hindi na gumagalang eh. Dati pag may tatawid sa tinutulungan. Ngayon, tawid yung matanda, pabonggahan pa sila ng matanda eh. Aba, look at my heels. Yung ibang mga lalaki, tumatawid pero pinapabayaan ng iba. Yung iba nga sa bus. Di ba minsan yung mga nagko-commute? Minsan may mga matatanda nakatayo, hindi man lang magawang mapaupo. Nung panahon namin, hiyang-hiya kami dun. Kahit mga siraulo kami, hindi namin ginagawa yun. Pero ngayon, grabe, kahit hindi siraulo, kahit mga disenteng tao, hindi magawa yun. Ang problema ba ugali? Hindi. Ang problema is yung pagiging sensitive, nababawasan. Nakakala mo tama, yung pala, mali. Amen? Nakita nyo ba na yung mundo natin ngayon, yung babae kung magsuot ng short, hindi ko alam kung tawag doon pero short pa ba yun? Tapos, sabi ng lola ko, paluma na ng paluma. Sabi ng lola ko, pag nakita daw dating ganito, ng babae, ano ba tawag dito? Sakong, di ba ito? Delikado, sakong mo nandito. Oh no! Di ko alam kung anong tawag doon. Uncle ba? Uncle? Uncle. O sige pa, hindi mahirap yung buto. O, yung butong yan. Sa mga babae daw dati, pag nakita yung ganito, kailangan pakasalan mo na yun. Para nasilipan mo na daw. At pag nahalikan mo na daw dati, hindi pala dati pag nakita mo yung ganito, parang nasilipan na.
Dati pag nahalikan mo, kailangan pakasalan na. Tama? Ngayon, lahat na nakita eh. Wala pa rin eh, pabunggahan pa rin, di ba? Ngayon, nahalikan na talaga lahat. Ayaw pa rin pakasalan. Tama? Sa generation natin ngayon, gano'ng karaming kabataan ang lumalaban sa magulang? Dito na lang sa church ngayon eh. Madaling sumunod sa magulang pag gusto mo. Eh, paano pag ayaw mo na? Eh, man, di mo naman ako naunawaan. Labas yung pangil hanggang dito. Isipin nyo guys dati daw, yung mga bata, takot na takot sa magulang. Dati noong time namin, hindi kami makasagot kay Papa eh, kasi bubugbugin talaga kami pag sumagot kami. Pero ngayon nagugulat ako, yung anak mas mataas pa yung boses kaysa sa magulang. Ganun katindi ngayon. Dati, mamalo, magulang. Ngayon, anak eh. Kwento ni Dandan dati, pambira, hampasin mo ng upuan nanay mo. Akala ko sa WWE lang nangyari yun eh. Kahit pala sa bahay nyo nangyari. Chochokes lang pa raw ni Dandan eh. Pero may nangyayari sa atin. Dati, sabi daw, pag mahirap ka or parang hindi ka masyadong angat sa buhay, hindi ka makanod ng bold. Kasi daw yung mga porno daw dati, mahal. Parang matatanda lang makabili. Ngayon, pambihira. Kahit saan eh. Di ba? Kahit hindi ka na bumili ng CD. Tingin ka lang sa kalye, may mga naglalakad dyan para nakabold na rin. Di ba? Pambihira dati sumakay ako ng jeep. Hindi ko ito makakalimutan. Ay hindi, umakit ako ng escalator, overpass. Galing akong trabaho sa Araneta Avenue. Di syempre, pagod na pagod ako, nakaganon ako. Kata ko na overpass. Pagtingin kong ganon, may nakita akong kakaiba. Nakakita ako ng neon pink. Okay na sana yung neon pink, kaso may kulubot. Ay! Sabi ko, ano ba yan? Maawa ka. Para ganun, maawa ka. Bukang liwayway matawag doon. Dahil hindi bukang liwayway, yung bagyo! Pambihira. Sobrang ikli ng skirt ng babae. Tapos, akit ng kahit di mo gusto silipan, pag nakaganong ka, makikita mo talaga eh. Ang lakad ko nga nung pag ganun. Tapos pagkakit namin, te, baba mo naman ng onti yung Ano mo sagot sa akin? Wala nyo? Hindi. Paki mo. Sabi ko sa kanya, che. Napansin nyo, yung pagiging sensitive, nababawasan. Isipin nyo, darating ba isang araw na tayo magiging magulang din? Ito pa. Yung mga kabataan ngayon, pag umidad na ng mga 16, survivor na lang pag gumraduate ng high school na hindi hindi na buntis. Kumbaga, achievement na raw yun eh. Achievement. Parang pwede ilagay sa award eh. Hindi na buntis award. Ano ba yan? Ito ba? Ilang mga kabataan ngayon yung may asawa tapos sa magulang natira? Asa-asawa, hindi naman kaya. Sino may mga boyfriend dyan? Girlfriend. Pag yung boyfriend mo nangingi pa ng baon sa nanay niya, matakot ka na. Di na kaya buhayin sarili niya, dadamay ka pa. Tama? Sa akin wala akong problema sa pag-girlfriend tsaka boyfriend basta dito sa atin. Walang problema, hindi dito maghahanap
Pero kung magbo-boyfriend ka, mag-girlfriend ka, kaya mo na babuhayin sarili mo? Kaya mo na bang hindi humingi ng baon sa nanay mo? Kasi nung panahon, pag ikaw na girlfriend, layas na sa bahay. Kasi nakakahiya yun eh. Nagpamilya, tapos doon ka titira sa bahay na magulang mo. Pabigat ka na nga, papabigat ka pa lalo. Sorry for the word. Pero that's reality, di ba? Pero maraming kabataan ngayon, grabe. Nag-anak pa. Tapos nag-aalaga si mommy. Iyak-iyak, mommy, walang pang gatas si Junior. Hirap na hirap ka na pakainin, may Junior pa ngayon. Tama? Tama ba yun? Hindi lang tayo yung kasama ako dun. Isipin nyo dati hindi ganon, pero habang tumatagal, lumalala ng lumalala. Matutuwa ba kayo kung magkakaanak kayo? 15 years old pa lang, buntis na. Ito pa. Dati, umuwi ka nung time namin, 12 o'clock, sobrang bad boy mo na nun, pare. Nasa labas ka, 12, bad boy. Para ka ng addict nun. Pambira kayo, umaga na, hindi pa umuwi. Tama? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Dati bad boy na yun, ewan ko anong tawag doon ngayon. Super dating the gangster na tawag doon. Tama? Sobrang lupit na eh. Ito isipin nyo matutuwa ba kayo pag nagkaanak kayo one day? Pag umuwi ng bahay nyo, alas 3. Lalo na babae. Uwi, lasing. Uwi yung anak mo, maghahatid mga lalaki. Tapos sabihin mo, anak, ba't ka ba ganyan? Sasagutin ka ng anak mo, ba't ikaw ba, Nay? Nung bata ka, hindi ka rin ganito? Paano mo sasagutin? Anak, ba't ganyan suot mo? Halos kita na yung toot! Nasa church tayo eh. Bakit ikaw, ma? Kung kabataan mo ba, hindi ka nagsuot ng ganito? Sa States, bago ihatid yung babae sa bahay, naghahalikan muna sa labas ng bahay bago ipasok. Ano kasi sila tawag dito? Liberated. Pero tayong Pinas, sumabol na tayo. Sa Asia, umaangat ang Pinas sa pagiging liberated. Talo pa natin Korea. Alam niyo sa Japan, panaglakad doon sa kanila, let's say, ako yung boyfriend, tapos may girlfriend ako. Yung girlfriend ko dapat dito sa likod ko. Hindi siya pwede pumantay sa akin. Kasi ang paningin nila, ganun yung respect nila sa lalaki. At ganun yung respect sa babae. Dito sa atin, kung maglakad, kala mo na nakawin no? Grabe, ganun, dito. Hindi ko alam, yung dami exhibition cross arms. Di ba, ang dami exhibition, pare? Isa may nakita ako, lalaki, ang pangit ng girlfriend, tapos ganun-ganun sa mall. Sabi ko, pare, sayong-sayo na yan. Ibaon mo! Parang ganun Ano ba yan? Guys, imagine this. Paano pag generation na natin? Gano'n kaya kalala? Kung wala tayong gagawin ngayon, yan itsura mo. Siguro ngayon, hindi natin nare-realize. Pero pag tayo nagkaasawa, nagkapamilya, may isip natin. Tama? Ano sabi? Kung ano tinanim mo, kung masama kang anak ngayon, mas masama anak mo. Kung malandi ka, mas malandi anak mo. Kung hindi ka umuwi na maaga, yung anak mo, mas late uuwi sa'yo. Kung mapalasagot ka, yung mga sumasagot sa magulang dito, kung sagutin yung magulang nyo, kala nyo kung sino kayo, hayaan nyo, pa nagkaanak kayo, kung sagutin kayo nun. Ikaw nagpakain, ikaw nagpalaki, sasagutin ka, kakainin mo kung ano ginawa mo. Yung salita ng Panginoon, totoo yan. Kung ano yung tinanim mo, siya anihin mo. Kung wala kang gagawin ngayon, yan itsura mo isang araw.
Maalala mo si coach dito, naka-floral. Ano sabi sa'yo? Dapat nakinig ako kay coach. Kasi minsan sa church, kahit mga Christian, insensitive eh. Minsan word of God para sa'yo. Alam mo, ikaw eh. Alam mo, ikaw tinutukoy. Pero pag uwi mo, ganun ka pa rin. Insensitive. Di ba yung mga kaibigan natin, mahal natin yan, pinagsasabihan mo yan eh. Kung makapal mo ka, pinagsasabihan mo yan. Dati eraser lang yung mukha, ngayon ano na, gulong na. At lumalaki pa na lumalaki. Pero pinagsasabihan mo yan, pero hindi nakikinig. Alam mo, importante sa atin na pag yung word of God pinagsasabihan tayo, dapat nakikinig tayo. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. Alam nyo, in Genesis 4, verse 8 to 9, can we all stand up and read our verse? Guys, ito yung epic na story na nakita ko yung pagiging sensitive. Kilala naman natin si Cain siya kasi Abel, di ba? They were the first ones na ipinanganak talaga kasi si Adan at Eva, hindi sila pinanganak. Ito yung unang-una talagang biological na tao. Tingnan niyo yung ugali nila. Tingnan mo ha. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Abel, let go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. Again, dun na sa I am. 1, 2, 3, go. Am I my brother's keeper? Hanggang dyan lang. Amen. Palakpakan natin salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Guys, kung mapapansin natin doon, ito yung mga unang-unang taong tulad natin. Sabi mo sa katabi mo, tulad mo. Yan yung unang-una talagang laman ng laman natin, dugo ng dugo natin. Kasi si Adan at si Eva, galing sa Panginoon eh. Ito, galing na talaga sa tao. Amen po ba? Ngayon, alam natin yung istorya, pinatay ni Cain si Abel. Amen? Sa tingin nyo, hindi nakita ng Panginoon? Nakapikit si Lord, tulog, nakatalikod. Kita niya. Pero ba't tinatanong niya, si Cain? Sa tingin ko, sinusubukan ng Panginoon kung may nararamdaman siya. Pero mo pumatay siya ng tao. Tinitingnan ng Panginoon kung sensitive siya eh. Ikaw ba pag nakagawa ka na mali, may nararamdaman ka? Good for you. Pero di ba may mga times sa pagpaulit-ulit mo ng ginagawa, wala ka na maramdaman? Na parang normal na? Pagpaulit-ulit mo ng ginagawa, nasasanay ka na. Yung pagsisinungaling. Sa umpisa, wala lang yan eh. Di ba, unang pagsisinungaling mo, takot na takot ka. Pero pag nakakalusot ka na nakakalusot, aba, expert ka na. Eksperto. Di ba? May mga taong makapal na mukha. Sa tingin nyo makapal na mukha nun? Pare-paresan tayo ng balat. Pero ba't kumapal yung mukha? Kasi dahan-dahan yun. Hanggang bandang huli, normal na. Braille. Pag-asa ka pa, pare. Alam nyo si Cain, kakapatay niya lang sa kapatid niya. Dapat malungkot siya. Tama? Si Cain, kakapatay niya lang sa kapatid niya, kahit papano, kapatid niya yon. Kahit nainggit ka, kahit hindi maganda, hindi mabait yung kapatid niyo, pero papatay yung kapatid niyo, iba pakiramdam nun. Ano sagot ni Cain? In Tagalog, ang sagot na talaga, Lord, ba't sa akin mo hinahanap? Ako ba yung tagapagbantay ng kapatid ko? Ano nangyari kay Cain? Kumapal yung muka. Nawala yung pagiging sensitive. Alam mo nangyari kay Cain? Umarte. Sabi mo sa katabi mo, umarte. For your information guys, ang arte hindi galing sa Diyos.
yung mga nag-iinarte, hindi galing yan sa Diyos. Alam niyo kung bakit nagalit si Cain? Walang ibang dahilan, nag-iinarte yun. Ba't ba sumama loob niya? Kasi nag-alay sila ni Abel at ni Cain, di ba? At binigay ni Abel yung karapat-dapat. Hindi naman nilagay yung the best eh. Ang nilagay doon, ginawa ni Abel yung dapat. Ibig sabihin, may inutos yung Panginoon at ginawa ni Abel yung inutos ng Panginoon. Tama lang naman yun. Nagpapasikat ba yun? Gusto niya ba pakitaan si Cain? Hindi. Pero si Cain, nag-alay siya sa Panginoon, ang binigay niya yung hindi karapat-dapat. Nung hindi tinanggap ng Panginoon, nagalit siya. Ang tanong, dapat ba siya magalit? O nag-iinarte lang siya? Alam niyo kung saan galing yung mga mali ka, ayaw mo humingi ng tawad, galing kay Cain yan. Yung tayo mali, tapos ayaw natin ayusin, kay Cain galing lahat yan. Ikaw na yung mali, hindi mo nararamdaman. Ba may mga ganyan? Ang kakapal na mukha, sila na mali, dadaan-daanan ka ba? Kay Cain galing yun eh. Pero yung mo Diyos kausap niya. At sasabihin sa kanya, Cain, asan kapatid mo? At sasabihin niya, bakit? Ako ba nagbabantay sa kapatid ko? Siya pagalit eh. Alam niyo lahat ng pag-iinarte. Kasi ang pag-iinarte, hindi yan yung isang bagay na reaction doon sa nangyari. Hindi. Yan yung reaction na mali sa nangyari. Yan yung reaction na over sa nangyari. Tama po ba? Alam nyo, in this world, imbis maging sensitive yung tao, ba't nagiging sometimes mahirap sa school? Minsan ang hirap gumalaw. Kasi hindi sensitive yung tao eh. Nag-iinarte yung tao. Biruin mo ngayon magkatinginan lang, suntukan na. Uy, parang sensitive ka. Sensitive ba yun? Inarte yun! Tama? Nagkatinginan lang sa bunutan na. Anong mali doon? Ay, inirapan ako. Abangan natin sa labas. Tama? Ay, ang sungit. Parang ang sungit. Wala namang ginawa sa'yo. Ay, parang ang sungit niya. Yari ito sa atin mamaya. Sa school, ikaw pinakamatalino. Tapos biglang tumaas yung grade sa'yo. Hindi ka pinansin. Sa mamakagad loob mo. Ito pa. Sa mga kabataan, sa ating lahat, yung crush mo, nginitian ka lang, masaya ka na. Dialogue natin yan, di ba? Kasama ako. Yung magulang mo, pinakain ka araw-araw, di ka pa masaya. Inarte, di ba? Sabi mo sa katabi mo, inarte. Na-realize ko sa sarili ko, merong mga bagay na sa atin, akala natin sensitivity, pero sa totoo, pag-iinarte lang. At madalas napapahamak tayo dahil dyan sa pag-iinarte natin. Amen? Katulad na nangyari kay Cain. Punta tayo kay Abel. Si Abel, guys, verse 8. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. Ang alam ko, sino unang pinanganak? Si Cain, si Abel? Si Cain ba? Alam ko si Abel eh. Tingnan nyo nga yung Bible nyo, Genesis 4. Pagyan yung Bible. Check nyo kung sino, kasi ikli lang yung story niyan eh. Genesis 4. Tingnan nyo kung sino unang pinanganak, si Cain o si Abel. Pero, si Cain. Okay. So guys, kung titingnan natin, si Cain niyaya na si Abel sa field.
At sabi dito, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother. Ito yung minsan nisip ko eh. Pag field ba maliit? Gano'ng karami tao dati? 4 lang sila eh. Kung tatakbo ka, makakatakbo ka? Oo, laki! Pero ba't napatay na si Abel? Sa tingin niya, sa suntok lang, patay na? Pug! Patay na agad? Hindi! Ba't napatay niya si Abel? Kasi sa tingin ko si Abel, hindi lumaban doon sa kuya niya. Si Abel, sensitive siya, hindi siya maarte. Nirespeto niya yung kuya niya. Siguro ang tingin ni Abel kay Cain, hindi gagawin ni kuya yan sa akin. Kasi sa tingin ko, kung natakot kagad siya, nagtatakbo siya. Sa field lang eh. Galing sila sa bahay nila. Ibig sabihin, hindi masyadong malayo. Kung tatakbo siya at sisigaw, maririnig siya ni Adan, nung papa nila. Pero bakit? Siguro, nung hinampas siya ni Cain, sabi niya, Kuya, wag. Masama yung kuya. Parang ganun, di ba minsan nakakita tayo ng magandang palabas? Kuya, wag po kuya. Pero hindi babae, lalaki. Iba yun eh, kung babae. R18 yun, pare. Sa tingin ko, hindi lumaban si Abel kay Cain. Kasi nirespeto niya, sensitive siya, mahal niya kuya niya eh. At ayaw niya mapahamak yung kapatid niya. Kasi alam niya, kung uuwi siya, nadugoan, at wala yung kuya niya, pag umuwi siya, yari si Cain kay Adan. Naisip pa natin yon? Pero nung ginawa ni Cain, isipin niyo, kuya, wag. Kuya, maawa ka, kuya. Kuya, maawa ka, kuya. Magagawa ba yun ng isang tao na sensitive? Hindi eh. Pero guys, kung titingnan natin, hindi man tayo pumapatay sa armas o sa pisikal. Yung mga tao nakapaligid sa atin na nilagay ng Panginoon, minamahal ba natin? O sila yung sumisigaw sa inyo, wag, wag. Mahal kita, wag. Minsan tinutulungan tayo, ano ba paki mo? Minsan kinokorek ka, ano ba tingin mo sa sarili mo? Sino ka ba? Di ba parang si Cain at si Abel din? Kasi nawala yung pagiging sensitive. Amen? Nakakahabol po ba kayo? Alam nyo, kay Cain, ang resulta nung ginawa ni Cain ay sumpa. Sabi ng Panginoon sa kanya, simula ngayon, dahil yung dugo ng kapatid mo ay pumunta sa lupa, kahit magtanim ka, hindi tutubo ang kahit ano. Susumpain ko yung lupa dahil sa'yo. Alam mo yung mga taong insensitive, yung mga taong walang pake, kahit anong gawin yan, you can never have God's blessing. Pero si Abel, dahil siya sensitive, nagbigay siya sa Panginoon, binigyan siya ng blessing ng Panginoon. At ito pa matindi, patay na si Abel eh, wala magtatanggol sa kanya, wala nakakita, 4 lang sila sa mundo. Pero ang Lord, pinagtanggol siya. In this world, maraming tao na pinili na lang walang pake sila. Tingnan nyo, ang churches ngayon, minsan ang attendees lang 30. Ang attendees lang 40. Sa tingin nyo, may pake sila? Sa tingin nyo, marami tayo ngayon, di ba? Pero gano'n pa karami nasa labas? Marami pa. Ilan lang yung may suot nito ngayon? Hindi lahat. Ask yourself, may pake ka ba talaga? It's very important na sa tao, sa heart mo, lalo na Christian ka, dapat may pake ka. Okay na save ka, okay na nandito ka sa church, pero the question is, what kind of heart do you have? Is it Abel's heart or Cain's heart? Siguro sa life natin ngayon, nare-realize mo, merong mga parts sa buhay mo, ay maarte lang pala ako.
At merong mga part sa buhay mo na kailangan ka maging sensitive at kailangan natin magbago, including me. Gusto ba natin mas marami pang masave para sa Lord? Gusto ba natin na mas marami pang mga kabataan na makakita ng buhay, hindi lang tayo? Kailangan natin kumilos. Kailangan natin ipakita na ako, may paki ako. May paki ka sa kaibigan mo, may paki ka sa nanay mo, may paki ka sa mga tao na kapaligid sa'yo. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Nakita ng Panginoon yung problema na yun eh. Na hindi lang sa labas nangyayari, hanggang sa loob ng church nangyayari. Napansin nyo, hindi lahat ng Christian din may paki. Amen? Can we flash the video, boy? Kasi ito, na-change talaga yung perspective ko dito. Sino nandito nung Thursday? Nung Friday. Yung video na finlash sa atin. Sige, flash natin yung video ngayon ulit. Okay, maganda po ba? Oy, ano ba? Meron ba wala? Meron. Ganda kasi. Guys, hindi pa yan yun ha. Kumbaga trailer lang yan. Abangan nyo po talaga yung palabas. Yan. Ay, post mo muna, boy. Pikit tayo lahat para mas lalo madilim. Dahil ako lang. Pikit tayo muna lahat. Lord, I pray na lahat ng tao na nandito, Lord, lalo na kami mga Christians, God, Panginoon, open mo, Lord, yung hearts namin at minds namin sa video na mapapanood namin. Panginoon, na hindi kami maging manhid, bagkus, Panginoon, maging sensitive kami, katulad kung paano ka naging sensitive. In Jesus' name we pray. Amen. I had a vision. I saw a dark and stormy ocean. In that ocean, I thought I saw multitudes of poor human beings plunging and floating and shouting and shrieking, cursing and struggling and drowning. And out of this dark, angry ocean, I saw a mighty rock that rose up with its summit towering high above the stormy seas. And all around the base of the rock, I saw a vast platform. And on this platform, I saw with delight a number of the poor wretches continually climbing out of the angry ocean. And I saw that some of those who were already safe on the platform were fervently helping the poor creatures still in the angry waters to reach safety. But something puzzled me. Although they had all been rescued at one time or another from the ocean, nearly everyone seemed to have forgotten all about it. Anyway, the memory of its darkness and danger no longer troubled them. And what was equally strange and perplexing to me was that most of these people did not seem to have any care, that is, any agonizing care, about the poor perishing ones who were struggling and drowning right before their eyes. But then I saw something wonderful. I saw a great being from above come straight from his palace, right through the dark clouds. And he leapt right into the raging sea among the drowning people. And there I saw him toiling to rescue them until the sweat of his great anguish ran down in blood.
And he was continually crying to those already rescued, to those whom he had helped with his own bleeding hands, to come and help him in the painful and laborious task of saving the lost. But the strangest thing of all was that those on the platform to whom he called were so taken up with their trades and professions and money saving and pleasures and families and community and gatherings and religions and arguments about it that they did not respond to the cry that came to them from this wonderful being who had himself by his Spirit gone down into the sea. And so the multitude went on struggling and shrieking and drowning in the darkness. You know, guys, that video opened something in my heart. The question is this: bakit ba natin ginagawa yung ginagawa natin? Why do we go to church? Why do we even read the Bible? Why do we pray? Why do we have cell group and stuff? Why do we invite pupunta tayo sa church? Why do we dress properly pa magsisimba tayo? Nakalimutan sometimes yung purpose. Ang pinaka-purpose natin is to save those people around us na hindi pa nasisave. This is not about numbers, kung sino mas marami, babae o lalaki. We're doing that to encourage everyone. Pero hindi yun yung point natin dun eh. May mas malalim pa dun. Ang point natin dun is gaano pa karaming tao yung nasasaktan tulad mo dati. Gaano karaming tao yung patuloy na inaabuso ngayon. Hindi na natin papangalanan. Meron mga tao dito inabuso ng magulang, inabuso na sariling tito. Pero dahil nakakilala sa Panginoon, na-save siya dun. Meron dito, inabuso yung family sa finances, halos wala na silang maibili na kung ano. Pero dahil sa Panginoon, naligtas. Dati wala kang self-esteem, wala kang tiwala sa sarili, pero nung naging Christian ka, lumaki yung tiwala mo sa sarili. Dati wala kang skill, pero nakilala ka sa Panginoon, nagka-skill ka. Dati wala kang friends, pero ngayon nakilala ka sa Panginoon, dumami friends mo. Nagkaroon ka ng family. Pero the question is, gaano pa karami na tulad mo na nandun pa sa labas? Gaano pa karami yung tao na kinakailangan din ng Diyos na tulad natin? Nakukuha niyo ba yung point ko? Hindi ito tungkol sa ano eh. Kailangan magsipag, hindi. Tungkol ito sa sensitivity. Tungkol ito sa nararamdaman mo. Tungkol ito sa paningin mo sa ibang tao na hindi pa naliligtas. At sabi ko sa Panginoon, nung napanood ko yung video na yon, sabi ko, Lord, ibalik mo yung heart na yun sa puso ko. Ang pinaka-target namin sa church, gumanda yung church. Dumami yun ng mga nagmi-ministry, yes. Pero ang target talaga natin, marami pang masave. Kasi once in our life, sinave din tayo. Ako, sinave din ako eh. Paano ko yung nag-save sa akin, tinamad? Paano ko yung mag-i-invite sa akin, hindi ako in-invite? Kasi adik-adik ako dati. Paano ko ginudge nila ako sa itsura ko? Na mukha naman di magbabago yan. Chick boy yan, ganyan yung ugali niyan. Di magbabago yan. Paano ko ginanon agad ako? Sa tingin ko, wala ako rito. Pero meron mga taong hindi tinignan yung pagkatao ko. At tinignan nila is yung Diyos na nasa puso ko. Ganon din tayong lahat. Sino ba mabait na dito nung pumasok ng church? Di ba wala? Lahat tayo may sabit. Lahat tayo, meron tayong mga bagay na gawang mali na hindi na natin mabalik sa buhay natin. Pero yung nag-invite ba sa'yo, yung ba tinignan niya sa'yo? Hindi. Ang tinignan niya kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Hindi ako nangongonsensya sa time na to. Ang ibig ko lang sabihin, sinishare ko sa inyo, yung nangyari sa akin, yung naramdaman ko. Kaya nasabi ko sa sarili ko, Lord, patawarin mo kasi naging manhid ako.
Patawarin mo, Panginoon, kasi yung mga nakikita ko na dapat kong gawin, hindi ko ginawa. Kasi naging manhid yung puso ko. There's another verse and we will end with this. Can we all stand up? Sabi sa John 21 verse 15 to 17. Can you please read with me? 1, 2, 3, go. To Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Guys, wait. Itong susunod na to, sobrang epic nito. Ilang beses na siya tinatanong. Pangatlo na. Pero dito lang to pumasok. 1, 2, 3, go. Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all these things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Ano sometimes, alam natin yung sheep na tinutukoy dyan is yung mga taong hindi pa nasisave. Tinanong niya una si Peter kung mahal siya. Ano sagot ni Peter? Ang bilis, di ba? Lahat naman tayo dito tatanungin ng Panginoon. Ano sasagot natin? Yes. Pero ang logic nun, bakit ka tatanungin kung mahal? Bakit ka tatanungin ng isang persona kung mahal mo siya kung di siya nagdududa sa'yo? Tatanungin mo ba isang tao kung mahal ka o nagdududa ka? Ay, kung sigurado ka? Hindi. Tinatanong mo kasi nagdududa ka. Kasi yung pag-ibig, hindi salita yan eh. Gawa yan. At dito, sa unang tanong at sa pangalawa, may naramdaman ba si Peter? Wala. Alam nyo, ang pinaka hindi tama na maging ugali ng isang Christian is pag nakikinig ka na salita ng Panginoon, wala ka nararamdaman. Hindi to school. Hindi to lecture. Pinag-uusapan natin dito, buhay ng Panginoon. Buhay ng mga taong niligtas niya. Buhay ng mga taong mahal niya at kasama ka doon. Pero ito, disciple na ng Panginoon, walang naramdaman. Na-reflect ko yung sarili ko. Sabi ko sa Panginoon, coach pa naman ako. Ako yung unang di nakaramdam. Tinatanong ako ng Panginoon kung mahal ko siya. Pero hindi ko alam kung ano yung ibig niya sabihin. Pero sa pangatlong beses, may naramdaman na ba si Peter? Meron, na-hurt siya. Alam mo, hindi lahat ng masakit, masama. Minsan kailangan mo masaktan para matuto. Minsan kailangan mo masaktan para ma-realize mo sa sarili mo na meron kang dapat piliing iba. Meron ka dapat gawin. Amen. Si Peter, nasaktan siya. Dahil nasaktan si Peter, na-realize niya na mali ang ginagawa niya. There's nothing wrong going to church. There's nothing wrong kung active ka sa church. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong kung active ka sa Bible study. There is nothing wrong really. Pero kung hanggang dun lang, hindi sapat. Meron akong tita. Matagal na sila magkasama ng boyfriend niya, parang 10 years na yata. Sobrang tagal nila, yung lalaki sweet sa kanya, yung lalaki kung may kailangan siya, gentleman, binibigay kahit anong gusto niya. Pero meron si isang gusto siya na hindi mabigay ng lalaki. Sa 10 years na yun, hindi siya tinanong kung gusto niya pakasalan siya. Alam mo ginawa ng tita ko? Kahit mahal niya yun, niwalayan niya. Aanuin niya lahat ng sweetness. Aanuin niya lahat ng regalo, kung di naman siya pakakasalan. Ganon din eh. Aanuin yung Bible study. Aanuin yung church. Kung wala namang nasisave. May nasisave tayo, oo.
Pero importante, ang pagsisave kasi, hindi yan by group. Personal yan eh. Meron mga tao malalapit sa'yo, ayaw mo ba silang masave? Ang pinag-uusapan natin dito is personal sensitivity. Hindi para dumami yung members natin. Hindi yun ang gusto ko eh. Hindi rin yun ang gusto ng Panginoon. Kung dadami tayo dahil wala lang, mas mabuti pang huwag na tayo dumami. Pero ba't tayo nadami? Kasi nakakaramdam tayo. Ba't tayo dadami? Kasi may pake tayo. Amen. Hindi tayo manhid. Hindi tayo tulad ng iba na walang pakiramdam. Kasi yung purpose ng church, mag-demonstrate ng love ng Panginoon. Tingnan nyo, pag may bago tayong mga nadadala sa church, masaya tayo. Ngayon, sino masaya ngayon kasi madami-dami tayo? Lahat! Meron ba dito iiyak kasi marami tayo? Ba't ang dami natin? Unti na dapat! Wala! Bakit masaya? Kasi merong mga taong nag-effort, nag-demonstrate ng love, nag-demonstrate ng sensitivity. At alam ko guys, si church na to, kaya ako ginaganahan lagi ako mag-preach. Pag tumatayo ako dito, pag youth service, ginagawa ko talaga yung best ko. Pag nakita nyo ako, magaling ba ako magpatawa pag usap-usap lang? Hindi. Ginagawa ko dito, ginagawa ko yung best ko. Kasi alam ko, ginagawa niya rin best nyo. Hindi lalaki itong church. Kasi si coach magaling yung kainan niya. Hindi. Lalaki itong church. Kung yung passion na meron yung leader, ganun din yung passion ng mga taong umatin. Because we're a family. Sabi mo sa katabi mo, pamilya tayo. Kahit di mo gusto yung tsura, sabi mo, pamilya na rin kita. Guys, remember, sabi dito, nung nasaktan si Peter, doon siya nagbago. Alam niyo ba yung ending ni Peter? Anino niya, gumagaling yung may sakit. Ending ni Peter, thousands na linigtas, wag siya nagsasalita. Bakit? Kasi nakaramdam siya. Hindi pinag-uusapan dito kung gaano karami alam mo sa Bible, gaano katalino ka sa Bible, hindi yun. Pinag-uusapan dito, may nararamdaman ka ba? Kung may nararamdaman ka, kahit John 3:16 lang alam mo, malaki yan. May magagawa ka. Kasi may nararamdaman ka. Amen? Can you just imagine this? Paano kung lahat tayo may maramdaman? Siguro pag nagtitipon tayo tuwing Sunday, hindi maipinta mga mukha natin. Kasi tuwing linggo may naliligtas. Ang pinakamasarap pa na feeling, naligtas siya dahil sa'yo. That is what money cannot buy. Sabi ng Panginoon, when you come back home in heaven, sasabihin ng Lord, welcome, my good and faithful servant. Yung mga tao nagdala ngayon at yung mga tao nagbabalak magdala next week. Hindi pa naman tayo mamatay mamaya, hindi pa huli ang lahat. Parang, coach, hindi ako nagdala pa pera. Hindi yun ang point dito. My point is this, kasi yung ako, nung simula din, hindi rin kagad ako nagdala. Pero nung na-realize ko to, hindi kasi to parang, 3 sa akin, 4 sa'yo, panis. Hindi yun eh. Ang point dito, gaano kalaki hurt mo? May nararamdaman ka ba? Amen po ba? Gusto kong status o tandaan nyo to. Hindi lahat ng sitwasyon na nasasaktan ka ay masama. Minsan tama yan. Let's say pag ito. Wala akong against sa matataba, pero ito yung naisip kong example. Let's say mataba. Masakit ba pag mataba? Siyempre, like ka niloloko. Tama? Like ka inaasar. Ay, hindi. Ito na lang. Joy, ka nga rito. Tiga. Like ka lang sa dilim eh. Dito ka sa liwanag.
Paborito ko example yung mga disciple ko. Sabi pag ako kumayan, coach. Si disciple, si Joy ba mataba? Hoy, mataba pa ba yan? Hindi na, side view. Oh, side view. Ganun lang eh, no? Ayaw talaga gawa nun. Pero, kung makikita niyo si Joy, wala lang picture eh. Mas mataba siya dati. Hard. Walang, siguro nahiya yung mga iba, sabihin sa kanya, Joy, ang taba mo. Kasi baka masaktan si Joy. Pero nung nakita ko siya, naging disciple ko siya. Sabi ko, Joy, yes, coach. Alam mo, mahal kita na disciple kita eh. Coach, alam ko yun. Pero hindi ko talaga gusto na mataba ka. Sabi ko, magpapayat ka, Joy. Para din kay Hazel, kay Leslie. Yan. Sabi ni Joy sa akin, alam mo, coach, nasaktan ako. Guys, take this lesson. Nasaktan ako, sabi ni Joy. Alam niyo, minsan pagkakain daw siya, naalala niya yung mukha ko. Ilang rice na lang si Joyson? Oo, yung pang sausawan. Yung pang sausawan. Yung mangkok na maliit. Pero, di ba, may result na nangyari. Nasaktan eh. May nangyaring pagbabago kasi nakaramdam. Paano yung iba? Sinasabihan mo, magpapayat ka na. Aba, cute naman to, kahit di sexy. Wala nang pag-asa pumayat yan. Tama? Pero si Joy, nasaktan. Pag nasaktan, nagbabago. Tandaan nyo yan. Palakpakan nyo naman ang Panginoon sa buhay ni Joy. Guys, sino nasaktan? Ngayong preaching natin, sino nasaktan? Sakit? Yung mga walang pin, lalo na tayo. Mansakta kayo. Di ba? Ito, guys. Look here. Ang Panginoon, sa tingin nyo, nung nagpunta siya sa cross, nag-sunbathing siya doon. Happy sa cross. Nakipagchikahan siya sa mga Roman soldier. Hindi. Ang Lord ba nasaktan? Pero after na Lord nasaktan, nagtapos ba lahat na masakit? Hindi. Ang Lord nabuhay muli. At pagkatapos sa sakit, nandun ang ginhawa. May pagbabago nangyari. Guys, today, kung nasaktan kayo, that's good. Amen? Maghanap nga tayo ng 3 tao na kung nasaktan, yakapin mo kung nasaktan siya. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tira mo, kung nasaktan, yakapin mo. Sabi mo, good, God bless. Alam ko magbabago, ayan. Sige, 3 lang. I invite my team up here. Guys, I want to illustrate something and I want to finish here. Kuha nga ng 812 son, 5. 7. Kahit babae, lapit na dito, 812, bilis. Pila kayo dito. Yung mga ibang alam na to, tahimik lang kayo. Wait matter. Yeah. Wait matter. Kasi, pataba ba? Okay. Hindi tungkol sa bigat to. Harap dun lahat. Siguro sa buhay mo, seriously, siguro sa buhay mo, dahil insensitive ka, hindi ka sensitive, hindi sensitive, maarte ka pa. Kaya siguro lagi ka nandito. Buhay mo parang si Benor, lagi na lang ikaw huli. Pag may kaibigan, laging hindi ikaw ang pinipili. Pag mayroong magandang mangyayari, laging ikaw huli. Pasilip-silip ka na lang, or silip-silip ka nga. Merong mga nauna, katulad niya.
Siya'y nakakaranas na maganda. Oh my God. Sa kanya yung magandang buhay. Yung successful na hinahanap mo, nasa kanya lahat. Bakit? Kasi sensitive siya eh. I'm amazing. Sabi mo siguro sa sarili mo, tumutunog talaga eh, no? Siguro sabi mo sa sarili mo, wala rin naman siguro magbabago. Kahit magbago ako ngayon. Kasi huli na yung lahat eh. Okay na to, Coach. Okay na daw. Pero alam nyo, sabi ng Panginoon, John 10:10, naparito ako upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Guys, may time frame ba? May sinabi ba ang Panginoon, kailangan mauna ka para maging masaya ka? O pag pinili mo, ang Panginoon gagawin sa'yo? Pag pinili mo, gagawin ng Panginoon sa'yo. Nahuhuli ka man ngayon. Pero ang Lord kasi, sabi sa Bible, your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways. Pag ang Lord kumilo sa buhay mo, nagbago ka, ganito yung mangyayari sa'yo. Uy, bakit ako dito? Amazing. Ang takbo ng buhay, isang ganun lang kaya umikot. Dati ka huli, pero dahil sa Panginoon, pwede ka mauna. Guys, remember, palakpakan natin sila. Sige. Remember guys, it's never too late. Lalo na yung mga bago ngayon, it's never too late. Akala ko rin dati, it's too late for me, but no, it's not. Pag may gustong gawin ng Panginoon sa'yo, pag ginawa mo, gagawin na talaga. Amen? Yung mga tao nakaka-feel niyan ngayon, you can come forward. Let's pray. Yung mga magpo-forward talaga para yung mga iba nasa likod, makapag-forward sila. Guys, this is our chance. Come on, come forward. Pakita niyo sa Lord. Katayin natin yung how great is our God. Sa pagkanta natin ng awitin na to, katayin natin na nagagaling sa ating mga hearts. At sabihin natin sa Lord. Kaya sabihin niyo ko lahat. Bigyan natin yung mga mata natin ngayon before tayo mag-pray. How great is our God. Come on, guys. Sing with me. How great is our God. Come on, people. Sing how great. Lord, how great. Come on, people. I can hear you. How great is our God. Whoa, whoa. How great. Yes, Lord. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Come on, guys, for the last time, sing with me right now. How great is our God? How great is our God. Come on, people, taas natin yung mga kamay natin sa Panginoon. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Come on, you're the name above all names, Jesus. Sing with me. You're the name above all names. You are worthy, Lord. Worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. For the last time, how great is our God. Sabay-sabay tayo ngayon. How great. Yes, Lord, thank you, Lord, for the cross. Lord, thank you for your love. Lord, thanks for being sensitive with us. Lord, thank you that you care, Panginoon. Oh, we see how great is
Come on, let's pray. Father God, thank you, Lord, for this afternoon, for giving us this message, God. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil, Panginoon, pinakita mo sa amin, Panginoon, na kami mga Christian, sobrang halaga na maging sensitive kami, Panginoon. Na, Lord, dapat hindi kami yung walang pake. Bagkus, Panginoon, kami dapat yung laging may pake. Panginoon, starting from this day, Lord, Panginoon, change my heart, God. Kung nanatiling heart ko na walang nararamdaman, Panginoon, baguhin mo yung puso ko. Panginoon, bigyan mo ko ng heart na nakakaramdam. Isang heart na may heart na mag-save. Panginoon, isang heart, Panginoon, na gusto, Lord, na magmahal doon sa mga taong mahal mo. Kasi, Lord, minsan minahal mo din kami. It's about time that we return the favor, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, I raise my hand to you, God, right now. Panginoon, change my heart. Panginoon, give me, Lord, a new heart like what you did to David. A heart, Panginoon, that beats harder. A heart that's bigger. A heart, Panginoon, that loves, Panginoon, your people. Panginoon, salamat, Panginoon. All glory and honor is in your name. In Jesus' name, all may say aloud, Amen! Bro? Kuya, food ko.